Wow! Ang ganda ng buhok niya! Pero anong balak gawin ng bruhang yun sa kanya? May dadating kaya dun para iligtas siya? Subaybayan natin at makinig sa kanyang kwento dito sa Wow! Fairy Tales. Noong unang panahon, may isang mapayapang nayon. Ang bawat tao sa nayong iyon ay may responsibilidad para sa isang partikular na trabaho. At sama-sama nilang ibinabahagi ang mga bunga ng kanilang trabaho para sa iba. Mahirap man ang buhay, lahat sila ay masaya at laging nakangiti. At ang mga ngiting yun ay talagang ninanais ng bruha na nakatira sa malapit. Ito ang mahalagang sangkap ng gayuma na kanyang niluluto upang maibalik ang kanyang kabataan. Bigla siyang nakaisip ng plano para nakawin ang mga ngiting iyon. Nilikha niyang isang dalaga sa pamamagitan ng kanyang mahika. Ikaw, Eudora, kunin mo itong gayuma ng pagsira at paggaling. Pagkatapos ay pumunta sa nayon na iyon at kunin ang lahat ng ngiti doon para sa akin. Nagpanggap si Eudora bilang isang dalagang may problema sa daan para makita at matulungan siya ng mga tao. Sinabi niya na nawala lahat ng kanyang pamilya at wala siyang ibang mapupuntahan. Dahil naaawa sa dalaga, napagpasyahan nilang doon na lang siya patirahin. Matapos makapasok sa nayon, agad na isinagawa ni Eudora ang kanyang plano. Pinatuyo niya ang lahat ng halaman ng hardinero sa loob ng isang gabi. Kinabukasan nang makita ang mga lantang halaman, talagang namangha ang hardinero. Naku hindi, ang aking mga halaman. Lahat sila'y sariwa kahapon. Bakit? Naku, ang mga halaman ba'y para sa taglamig? Ngayon, hindi ko alam kung anong gagawin para iligtas sila. Siguro kailangan ko itanim muli silang lahat. Malapit na yung taglamig. Ang maliit na halaman ay hindi tutubo sa oras. Oh, may paraan ako. Matutulungan ka ng buhok ko. Pero may kapalit dapat ito. Anong bagay? Ang iyong ngiti. Ibig sabihin, hindi na ako makakangiti muli? Iyon ay talagang nakakalungkot. Ngunit ang iyong ngiti ay hindi makakatulong sa iba na panatilihing mainit ang kanilang tiyan sa mahabang taglamig, tulad ng mga sabaw ng gulay. Ang mga tao ay manginginig dahil sa lamig. Ang mga bata ay hindi titigil sa pag-iyak. At kahit na pagkatapos ang taglamig na ito, ang lahat ay hindi nakakayaning ngumiti. Pagkatapos pag-isipan sandali, sa wakas ay kinailangan niya itong tanggapin. Nang hawakan ng hardinero ang buhok ni Eudora, ay agad itong lumiwanag. Habang hindi niya pinansin, mabilis na kumuha ng gayuma si Eudora at itinapon ito sa lupa. Pagkatapos, naging sariwa na naman ang gulay sa hardin. Ngunit sa oras na iyon, hindi na makangiti ang hardinero. Patuloy na ginawa ni Eudora ang parehong panloloko sa ibang tao sa nayon. At ganun na lang. Isa-isang napalitan ng ngiti ng mga taga-nayon. Ang nayon na yun, tiyunding naging malungkot. Biglang narinig ni Eudora ang ngiti ng isang bata. May natitira pang bata? Walang problema yan. Kukunin ko lang ang ngiti niya at mabilis na alis dito. Gusto mo ba itong magandang bulaklak? Gusto ko po. Pero ayoko ipagpalit ang ngiti ko. Bakit mo nasabi yan? Napalitan ng ngiti ng mga magulang ko para sa mga kailangan nila. Kaya kahit masunurin ako ngayon, hindi na silang umingiti sa akin. Talagang nalulungkot ako. Kung hindi ko rin kayang umiti sa kanila, alam kong malulungkot din sila tulad ko. Ang mga sinabi ng bata ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam kay Eudora. Sa wakas, nagpasya si Eudora na tulungan ng batang babae na gumawa ng isang pang-ipit na bulaklak nang walang hinihingi ng kahit anong kapalit. At nakita ng hardinero ang lahat na nangyari sa pagitan ni Eudora at ng bata. Nagpasya siyang tuklasin kung bakit gustong tanggalin ni Eudora ang ngiti ng mga taga-nayon. Dinala ni Eudora ang mga ngiti na kinuha niya para sa mangkukulam.
Ngunit nang gupitin niya ang isang parte ng buhok ni Eudora ay agad itong nawala. Bigla siyang ginapos ng bruha. Anong gusto mo? Hindi magugupit ang buhok mo. Kaya ang tanging paraan ko lang ay gamitin ka bilang sangkap sa pagluluto ng gayuma. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. At ngayon, gusto mo pa rin akong saktan? Napakalupit mo! Isa ka lang emosyonal na alagad na nilikha ko. Wala kang karapatang magreklamo sa gusto kong gawin. Pagkatapos ay binalak niyang itapon siya sa kumukulong kaldero. Matapos masaksihan ang buong kwento, agad na sumugod doon ang hardinero para pigilan siya. Ngunit wala siyang laban dito. Sa kanyang kapangyarihan, hindi niya ito kayang talunin. Matapos kontrolin ng hardinero, bumalik ang bruha para ipagpatuloy ang kanyang gawain. Biglang dumagsa ang mga taga-nayon mula sa kung saan. At ang mangkukulam ay hindi nakalaban sa oras. Binugbog siya ng mga ito at itinaboy. Pagkatapos ay iniligtas nila si Eudora at ang hardinero. Yun pala, gumamit ng maisang hardinero para ilagay sa bayong na may butas. Pagkatapos ay isinuot niya ito, kaya't nalaglag ang mais para markahan ang kanyang daan. Sa hapunan, ayon sa nakaugalian, lahat ay nagtitipon. Ngunit ngayon, hindi nila makita ang hardinero. Hindi makakapagsimula ang salo-salo kung wala siya. Kaya nagpasya silang hanapin siya. Habang nakikita ang mga buto ng mais sa lupa, nahulaan nila na siya'y tila may problema. Kaya nagpasya silang sundan ng daan. Iyon ang dahilan kung bakit napatigil nila ang bruha at nailigtas silang dalawa. Bakit mo ko tinulungan kahit niloko ko kayong lahat noon? Nakinig ako sa kwento mo at ng batang babae. At naisip ko na hindi ka masamang tao. Sinasamantala ka lang ng bruhang yun. Pagkatapos ay ibinalik ni Eudora ang mga ngiti sa lahat. Ang hiling ko'y, sana kaya ko ding umiti tulad ng lahat. Pagkarinig nito, naintindihan ng lahat ang punto. Sabay-sabay nilang hinila siya palabas. Pagkatapos ay tinuruan nila siya ng kanilang sayaw. Sabay silang sumasayaw at nakangiti. At walang kamalay-malay nang umiti si Eudora kasama nila. Kahanga-hanga! Ang sayaw na ito ay talagang isang himala. Hindi, normal na sayaw lang to. Ang tunay na himala ay ang ngiti. Ang ngiti ang magpapakalat ng saya at ng kaligayahan sa lahat. Naiintindihan ko na. Nagpapasalamat ako sa inyo.